Ang inang buhok yan. Balik Pampanga, balik mukhang madungis. Yo, what's up guys? Ito po yung nga pala si King Epi. Tayo nga po pala nagbabalik dito sa ating vlog mga tol. So ayun, for today's vlog mga tol, kikwento ko sa inyo kung ano yung experience ko, kung ano yung nangyari sa akin dito sa Aether after 1 month. So sabi nila, di ba, kapag nag-unboxing, kapag gumagawa ka ng unboxing video, ay kikwento mo yung experience mo after 1 month. So ito na, ang request nyo. Teka nga lang pala mga tol, bago natin simulan tong video na to, sorry nga pala kung wala pa yung tutorial video kung paano ako mag-edit ni Boss Dogs. Promise ko sa inyo, after ng lahat-lahat, kasi nag-grind kami ngayon, kasi bukas lalabanan namin Team Payaman. Pa-promise, ipopost ko yon. At syempre, sobrang grabe kasi yung nangyari sa akin netong for the past few weeks. What do I mean by that is, yun nga, after ng concert ng Twice, nanalo naman ako ng ticket papunta ng Thailand. So mapapanood ko Blackpink, tapos sa Bangkok ng libre. Shoutout nga pala sa Kumu. By the way guys, nagla-live din pala ako sa Kumu, pati si Kuya Dogs. Download nyo na lang yung application ng Kumu. Wala pa rin akong boses mga tol, wala pa rin akong boses. Ano ba yung mic na yun? Umalis ka dyan. Ano ba nangyari sa akin itong unang buwan ko sa Aether? Sobrang dami. Saan ko ba sisimulan? Siguro sisimulan ko muna yung pagligo ko bago ako simulan yung video, kasi di kami naliligo dito. So we are back na nga po mga tol dito sa ating video. Kita nyo naman guys dito sa may ating Gedli, natutulog pa si Arit. So pero mga tol, sige, ikikwento ko muna yung background kung paano ako napunta dito sa Aether. So first of all, nagpunta ako dito ng sobrang biglaan lang. What do I mean by biglaan is, wala lang, out of nowhere, out of the blue, nagkayayaan yung mga Mineski casters, si Wolf tsaka si Manjin. Nagulat ako na nandun si Kuya Manjin. So yan, bam, punta kami dito ng Pampanga. Matagal ko na kilala kasi sila Dogs. Punta dito sa Pampanga, so okay naman, goods naman, nakagawa sila ng content. So nagpapahinga na kami. So syempre, nakakausap ko ng casual sila Kuya Dogs noon, sila Ate Chick, sila Mabsi, sila Weg. Wala pa sila akin nung panahon na yun, nasa Cebu pa siya that time. Naggumawa kami ng video na yun. So inasar ko lang si Dogs, Boss Dogs, baka kailangan nyo ng taga-janitor dito, baka pwede akong dumalaw pa minsan-minsan after na itong pagkikita natin dito. Ganyan-ganyan, bam, ganito. Tapos sinamahan ko si Mabsi na bumili ng milk tea, sinundo sila Ate Chicks, bam, nakausap ko si Baby, si Ate Chicks. So unang vlog ko dito na pinagtitripan ko si Dogs, na gumawa kami ng skip ni Dogs. So ayun, fast forward tayo sa usapan before namin gawin yung content na yun. Siyempre okay na kami ni Ate Chicks, nakausap ko na sila Mabsi. Lumabas dito si Dogs sa, alam niya, sa vaping area nila. Tapos kakausapin daw ako ni Chicks, pati ni Kuya Dogs. Sabi ni Dogs, yung kailangan ko ng editor, pwede ka ba? So that time kasi, alam yun, parang I was lost at the moment. Kasi yes, nag-aaral ako sa Mapua at that time. Napakalala, sobrang na-stress ako, ang sakit sa ulo. Gusto ko na, alam mo yun, gusto ko ng something sa buhay ko, which is etong ginagawa ko, itong pag-YouTube ko. Ito yung something na, alam mo yung mapapagmalaki ko, na proud ako, na gusto ko, na nasa puso ko. Kahit sa loob ng 2 years, inabot lang ako ng 16,000, 15,000 sa Facebook, nakakapag-stream ako sa Facebook, sa Tamago, sa Kumu ngayon. Alam niyo yun, in the long run for this past 2 years, sobrang na-enjoy ko yung sarili ko. What do I mean by na-enjoy ko is, yun nga, dati medyo may onting depression ako. Onti lang naman, that's why umalis ako ng Nexus, yung group ko dati, kasi I feel na hindi ako na-appreciate lahat na. Yung ex ko noon, hindi rin ako na-appreciate, parating niya ako kinukumpara kung kanin-kanino. So I had to let go kahit mahal ko yung parehas na ginagawa ko, yung pagsasayaw ko, tapos yung ex ko dati. Advance tayo sa storya, nagsimula ako mag-YouTube. Bam, magpunta lang yung mga kaibigan ko kasi malungkot ako. Pumunta sila sa bahay, gumawa kami ng video kasi sabi nila idol ko si Gloco. 2 years later, sobrang na-enjoy ko pa rin up until now. Iniisip ko pa rin yung mga fans ko, even though yes, aminado ako mga tol, sa pagbi-video ko, sa pagbablog ko, sobrang cancer ko, ibang tawa ko, pero pag nag-i-stream na ako, napaka-cancer ko mga tol. Kaya siguro ang dami nagulat kahapon nung nag-stream ako, ang cancer ko, nung naglulita ako, sinisigaw ako sa lateng, lahat na. Pero mga tol, ganun talaga ako eh. Ganun talaga yung personality ko pag nag-i-stream ako, na sobrang maingay ako. So para ako si Tyler 1. So yun, balik tayo sa usapan. Paano ba ako napunta doon? Yun lang yung history ko kung bakit ako nagsimula mag-streaming. So balik tayo sa usapan na paano ako kinuha nila Dogs. Kailangan daw nila ng editor. Bam, kinausap ko agad right away yung magulang ko, kasi sabi ko, ito yung bagay na gusto ko. Ito yung bagay na, alam niyo, yung gusto kong gawin in the span of 5 years, 10 years, 15 years, or even gusto ko ito talaga yung profession ko eh. Kasi sabi nila, diba, hindi mo pwedeng pagsabayin ang passion
passion mo at ang trabaho mo. Pero kung pwede mo pagsabayin yung passion mo at yung trabaho mo, bakit hindi mo gagawin, di ba, Reyes, di ba? Yun lang naman yung point ko eh. So, yan, pumayag yung parents ko. Okay na, nakapunta na ako dito sa Aether. So, first week, talagang na-homesick ako ng sobra-sobra, mga tol. Walang biro, no joke, na-homesick talaga ako. 3 days pa lang na nandito ako, 4 days pa lang, 5 days pa lang. Gusto ko na umuwi sa bahay, namimiss ko na yung aso namin. Alam nila, dogs, yan. Gusto ko umuwi, pag wala nang gagawin. Pero, yun na, napag-usapan namin nila, dogs, na trabaho to, kailangan natin humataw. Kaya tayo nandito sa Pampanga para gumawa ng video. At the same time, sabi ni Dogs, kahit daw nag-edit ako sa kanya, dapat mag-vlog pa rin daw ako para sa sarili ko. Kasi basically, content creator ako bago ako magpunta dito. So sabi ni Dogs, tutulungan niya ako umangat. At the same time, mag-edit ako para sa kanya. Win-win situation yon para sa aming dalawa. Kaya tinutulungan ako ni Dogs pa rin. Kaya shoutout sa'yo, Boss Dogs. Maraming salamat. Second week, medyo sanay na ako eh. Medyo, alam mo yun, nakapag-adjust na ako. Pero syempre, nandun pa rin yung part na homesick ko. Parate, gusto ko umuwi. Syempre, sino ba namang hindi ma-homesick? Sino bang hindi malulungkot? Sa tagal ng buhay mo sa Maynila, ngayon ka lang nahiwalay, ngayon ka lang na-disconnect. Ito yung Rumble Royale, girlfriend ko, pamilya ko, high school friends, college friends. Bam! Tanggal, bam, panibagong parte ng buhay mo dito ka sa Pampanga. Ang gagawin mo lang is edit, grind, laro ng kahit ano. Yes, maglalaro ng ML, maglalaro ka sa PC mo, pero pinaka gagawin mo lang talaga dito is mainly mag-video, mag-edit, video, content, edit, YouTube stream, laro. Yun lang talaga yung gagawin mo dito, mga tol. So, no distraction at all. Kahit ngayon, kahit minsan, hindi pa rin ako sanay sa lifestyle ko na gagawin ko, magne-Netflix ako. After ko mag-Netflix, maglalaro ako ng PS4. Gagawin ko yung girlfriend ko, o order kami sa Grab. Alis kami ng nanay ko every weekends. Nalabas kami, magkikita kami ng high school friends ko. Road trip kami. Bang. Pero, yun na yun eh. Parang, yes, totoo yung hindi ka mag-grow kapag nasa comfort zone ka eh. That's why, tinake ko yung risk na nagpunta ako dito sa Pampanga kahit na homesick ako lahat na. And nagpe-pay off naman, to be honest. Nagagawa ko yung gusto ko. Nakikita ko nag-grow yung channel ko. Nakikita ko na nag 2 million na si Kuya Dogs. Sobrang saya ko as an editor. Napupulfill ko yung trabaho ko kasi nag 2 million na si Dogs. Ate Chicks din nag 500k na. Sobrang fulfilling ng pakiramdam kasi nag-grow sila at the same time nag-grow din ako. So yun lang. Itong third week, MSC week, buong linggo, edit, review, MSC week. Lumipas yung MSC, balik dito sa bahay. Okay na, Gucci na kami lahat. Napag-adjust na ako. So, basically, on the first 2 weeks ko dito, gigising ako ng 9 AM. Abangan ko si Tog sa labas. Video kami. After nun, balik sa kwarto, mag-edit. After nun, balik ulit ako sa sala, mag-videoan siya. Edit ulit sa kwarto. Konting pahinga. Antayin ko si Ate Chicks. Magbibigay siya ng vlog dito. Then, edit. Bam! After nun, magugulat ako. I think 9 PM na, 10 PM na, or 11 PM. Sisegway ako ng vlog para sa sarili ko. Edit ko yun hanggang 1 o'clock. Upload. Then, kinabukasan, same routine, all over again. King FB, nagsasawa ka ba? Guys, hindi. Sobrang hindi. What do I mean by hindi? Is, yun nga, kapag gusto mo yung ginagawa mo, kapag mahal mo yung ginagawa mo, hindi ka mapapagod, mga tol. Sinasabi ko sa inyo. Mahal ko yung pag-e-edit, mahal ko yung pag-vlog, mahal ko yung mga fans ko. Well, hindi kayo fans eh. Para sa akin, mga kapatid ko kayo eh. Kasi wala ako dito kung wala kayo. Di ba? Parang sinasabi lang ni Kuya Dogs parate, di ba, na hindi ko mararating to kung hindi nyo ako sinusuportahan. At syempre, tinatanong ako ng mga tao, bakit King FB, bakit ka ba nag-giveaway parate? Kuya King, ano ba yung ginagawa mo? Bakit puro ka pamigay? Lahat na lang ng fans mo umaasa sa giveaway, bla bla bla. Guys, sabi ko nga sa inyo, hindi lang ako yung naghihirap dito, pati kayo. So, kailangan may reward din kayo, mga tol. Di ba? Sabi ko sa inyo, magre-release ako ng video, pinanood nyo, hindi nyo in-skip yung ads. Bam, makakakuha tayo ng pera doon. Gusto ko hati tayo, mga tol eh. Yung kalahati noon, bibili ako ng merch, bibili ako ng giveaway, bibili ako ng daya, sa papamigay ko sa inyo. Kasi deserve nyo yun lahat, mga tol. Deserve nyo kasi sinusuportahan nyo ako. Either way. Kaya, walang King FB dun eh. Kalahati lang ako doon. Kalahati doon kayo. Siyempre, nandun Aether, Rumble Royale, pamilya ko, yung girlfriend ko na sumusuporta sa akin. Kaya, nakukuha natin lahat yun, mga tol. So, sa lahat na nagtataka, bakit tayo namimigay ng giveaway, nasagot ko na. And yun nga ulit, uulitin ko na naman na sobrang sorry pala ako nakakanseran kayo sa pag-i-stream ko. Actually, ganun na ako mag-stream. Matagal na nung Facebook gaming pa ako. Last year, ganun na ako mag-stream. Last year, nung nasa Rumble Royale ako sa Twitch pa lang, ganun na ako mag-stream. Sigaw ako ng sigaw. Ano-ano pinagagagawa ko. Kasi guys, yung mga kasama ko sa stream, sobrang close ko na. Si Teng, close ko yan si Teng. Minsan lalapit yan dito, tulog na ako, Boss Royce. Baka naman pwede mo pag-drive hanggang Jollibee. Magta-drive kami hanggang Jollibee. Ganun lang talaga kami dito, mga tol. Sobrang close kami dito sa Aether, kaya nagbibiruan kami ng ganun. Bago natin tapusin tong video na to, gusto ko lang din syempre magpasalamat sa inyong lahat. Maraming salamat din kay Boss Dogs, kay Ate Chicks, kay Mabsi, kay Weg, kila Crip, kahit wala na sila dito, sila Tira, sila Nakil. Maraming salamat din syempre sa mga nanonood sa akin, sa Rumble Royale, sa girlfriend ko, sa pamilya ko, sa high school friends ko, kila Jason, kila Ralph, kila Johnson, Brian, sa pinaka-close ko na
sportcaster, Nomad PH. Guys, follow nyo nga pala yung YouTube din niya. Sa lahat mga tol, sobrang thank you. Lahat ng earnings na napupunta sa akin, yung sweldo na nakukuha ko kay Dog, yung revenue na nakukuha ko sa YouTube, yung income na nakukuha ko pag nagsha-shoutcast ako, iniipon ko yun guys. Tapos, pang-aaral ko yun next year. Kasi last year, dun ko naramdaman yung pakiramdam na walang ibang tutulong sa'yo kapag nasa point ka na walang-wala ka na kundi yung sarili mo lang. Ano ba nangyari sa akin last year? So dapat, basically, mag-aaral ako sa Korea. Hindi para sa K-drama, hindi para sa K-pop, hindi para sa Twice, hindi sa kanila lang lahat. Gusto ko mag-aral sa Korea para ma-absorb ako ng Samsung. Alam mo yung microchips, lahat-lahat na. Gusto ko magtrabaho sa Korea kasi sobrang solid ng Samsung. So gusto ko mag-aral sa Korea. Yun yung pangarap ko eh. It's either Japan or Korea. Doon lang ako magtatrabaho kapag pinurso ko pa yung engineering. So there was a time na mag-aaral na ako sa Korea. Okay na. Problema, walang pan-tuition. Yung mom ko nun, syempre walang work yung mom ko nun. Tapos yung tatay ko naman na Chinese, well, hiwalay yung nanay ko, pati yung tatay ko. Yung tatay ko, sinabi niya sa akin, wala ka na mapapala dyan sa Korea. Anong gagawin mo dyan pag nag-aral ka? Wala kang mapapala dyan. Huwag mo sayangin yung pera ko, lahat-lahat. Sinisigawan ako, out of nothing, out of all. Di ko naman kinakwento to guys para magpaawa sa inyo. It's just that gusto ko lang i-share sa inyo kung bakit din ako nagka-grind ngayon. Kasi ayoko na maramdaman ulit na walang tutulong sa akin. Ayoko na ulit maramdaman na kung kanin-kanino ako lumapit para makapag-aral ako sa Korea. Lahat na ng pride ko, binagsak ko. Lahat na binagsak ko. Lahat na tinapon ko, ugali ko, values ko, lahat. Para lang matuloy yung pag-aaral ko last year sa Korea. Pero hindi tayo maabot kasi nga, wala tayong pera. Ayaw tayo suportahan ng tatay ko. Tatay ko lang naman, yung nanay ko gusto niya na mag-aral ako doon. Gusto niya na tumuloy ako. Pero yun nga, on the side of financial, wala kami noon. Yung tatay ko naman, sobrang yaman. Ayaw niya kasi alam niyo naman, Chinese dad. So, yun lang. Huwag kayong maglala mga tol. Lahat to, hati tayo dito. Papag-giveaway ako sa inyo. Kung ano yung makukuha ko, itatabi ko sa bangko. So, kung mag-aral sa Korea next year, hopefully by next year, June or March or July, makapag-aral na tayo doon, makapwesto na tayo doon. So, yun lang mga tol. Maraming salamat po sa inyo lahat. Yung Princess Jasmine nga pala na costume nasa Shopee pa, hindi pa dumarating. Yung Candy Bongzi, hindi pa rin dumarating. Yung fancy na album na papamigay ko, hindi pa rin dumarating. Yung 1K Dayas next week. Next week kasi nasa Bangkok ako kasi nanalo nga ako kay Kumu. Shoutout nga pala sa Kumu. Nanalo ako ng ticket ng Blackpink. So after nun, pagka uwi ko dito sa Aether, mamimigay na ako ng Dayas. And that's it na nga po mga tol for today's video. Maraming salamat sa inyo mga tol. Like, comment, share, and subscribe kung nagustuhan nyo to. Road to 1K. 1K? 1K. Road to 100K na tayo mga tol. Just keep swimming. Happy 54K na. Kahit sineselebrate natin ngayon is 50K. Maraming salamat sa inyo mga tol. Sana wag kayong magsabang sumuporta sa akin. Ang dami ng sides na nakita nyo. King FB na engineering. Bam, seryoso. King FB na content creator. Bam, addict sa Twice. Sobrang bait. King FB na streamer. Bam, sobrang cancer. King FB na shoutcaster. Bam, sobrang mga professional. Di ko rin alam guys bakit ganun. Pero yun lang. Kapala guys, magtotok ako bukas sa Mapua. Hindi ko alam ano sasabihin ko. Bahala na Lord. Maraming salamat ulit. Reflex ko lang yung sticker ko. Peace! Peace! Bye-bye.